First step, before may configure yung router, punta ka muna ng control panel. Sa Network and Internet, Network and Sharing Center, click mo yung Windows Defender Firewall. Then, turn Windows Defender Firewall on or off. Turn off, then click OK. Go back to Network and Sharing Center. Click Change Advanced Sharing Settings. On lahat except for password protected sharing. Next step, you can now configure your router. To see your IP address or the default gateway of your router, go to CMD, type ipconfig. Now you can see your router's IP address or the default gateway. Next step is open any kind of browser, then navigate the IP address of the router. Itong password, depende sa brand na router yung default password na gagamitin dito. Pag dito, navigate ka sa operation mode, make sure na wireless router, and click save. After that, pwede ka lang pumunta sa DHCP para mag-reserve ng devices. Itong starting IP address and the end of IP address, ito yung limit or bilang ng devices na pwede mag-connect sa router. Then to reserve devices, pwede ka navigate ka lang sa address reservation, click add new, and sa MAC address, makukuha mo yung MAC address, punta ka lang sa CMD, type get MAC, makikita mo na yung MAC address ng device. Sa router naman, para makita MAC address, tignan mo lang sa likod ng router, ito yung MAC address niya. Add devices, paste mo lang yung MAC address ng device sa MAC address, then type the IP address na gusto mo i-reserve para sa kanya. Para sa client, ilalagay ko siya sa 1. Enable the status, click save. Yan. Naka-reserve na siya. And, reserve nyo lang lahat na kailangan na device. Sa laptop, lalagay ko siya sa second slot. Enable. Para sa router, ay sa access point, sa fourth slot natin siya nalagay. Enable. Click save. Ganun lang mag-reserve ng devices. Now, to configure your access point, look for the gateway or the IP address, ipconfig, then go to login. Now go to operation mode, change it to access point, then click save. It will restart the mode. After that, modify the wireless network SSID. Kahit anong gusto niya pwede dito. Dito yung makikita mong name kapag magkoconnect ka via Wi-Fi. Dahil dito tayo magkoconnect. Dito natin i-connect yung laptop.
save. To modify naman the router name or yung SSID, punta ka lang sa wireless basic settings. Ito yung SSID. Ito yung makikita mo pag mag-connect ka sa router via Wi-Fi. Sa personalize mo lang. Click save. Para naman makapapalit ka ng password, wireless security, wireless password. Lagay mo lang yung password na gusto mo, click save. Now, using a crossover type of cable, i-connect mo yung other end sa router and yung the other end sa access point. Huwag mo siyang i-connect sa internet port. Dito dapat siya. Para naman i-connect natin yung access point sa router, since wala pa tayong gamit ang switch hub, irerekta na natin yung access point sa router using yung crossover keyboard. Now to check if the devices are properly connected, pwede mo siyang i-ping. Try natin sa laptop. Since yung laptop is nakasave sa 192.168.0.2, dapat magpiping siya. Gaya niyan. Then the router 192.168.0.3, as well as access point. And sa client. So, nagping lahat sila.